still come in. But for the meantime, we'd like to begin our time together. And with this, we would like to call on the National President of the Sangguniang Laiko ng Pilipinas. Sige. Let's welcome us, Brother Roquel Ponte. Okay. Thank you, Brother June. Pero mamayang gabi, sama Gandang mo hapon yung po Sister sa ating Betsy. lahat. Ito po ay the second of a series of our Advent Recollection that is geared towards a better understanding, no? Lalong-lalo na po dun sa climate emergency that the world is undergoing right now. Kaya napakahalaga po itong mga recollection na ito upang mapakinggan natin kung ano ang sinasabi ng ating mga tuturo sa ating simbahan at ipagpatuloy po natin sana ang pag-unawa, pag-aalam at sana magkaroon po tayo ng iba't ibang partisipasyon dito sa Laudato Si response natin. Kaya simulan na po natin itong hapong ito by a simple prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Gusto ko lang po sanang umpisahan itong maiksing panalangin na ito doon po sa Laudato Si Pledge na mga ilang taon na po itong ginawa ng karamihan sa atin. Napakasimple po, pero sana tumimo sa ating kaisipan ngayon at sana this will lead us also to greater action. Kasi ito po yung sinasabi ng pledge ng Laudato Si. Answering Pope Francis' urgent call in Laudato Si, I pledge to pray for and with creation, live more simply, and advocate to protect our common home. With these simple words and prayer, my dear Lord, we pray that you bless our collective hearts and minds. Na yung hapong ito, makikinig po kami mula sa iyong mensahero at sana Panginoon, ito yung magturo sa amin upang maipagpatuloy ito magandang gawain na nasimulan ng karamihan sa amin. So again, Lord, please make this a blessed afternoon for all of us. And we pray that those who are still trying to join our conversation, our recollection, will be admitted soon. So again, salamat po Panginoon at habilin na po namin itong buong maghapon. And all this we pray in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Welcome Amen, po ulit ating lahat. Maraming salamat po, Kuya Roquel. Thank you for leading us and welcoming us this afternoon. Magandang hapon po muli sa inyong lahat. Ito pong hapong to ay isang pagpapatuloy ng Advent Recollection, a series of Advent Recollection which is a joint endeavor with the Global Catholic Climate Movement. And mamaya po kung nandito din si Brother John Dean, who is the National Director of the Global Catholic Climate Movement, ay hihingi rin tayo ng isang maiksing panalangin patungo dun sa ating paghihintay, patungo dun sa ating tema na tawag ng pag-asa. Bago po tayo magsimula, magkakaroon po tayo ng maiksing pag-awit at hihingi po namin na sana ay i-mute ninyo ang inyong mga sarili at pagkatapos po ng awiting to, isang maiksing panalangin muli patungo dun sa paghahanda natin sa recollection ito. At pagkatapos po na ay pakikinggan na natin yung first half ng talk ni Bishop Pabilio. Ang hinihingi po namin sa inyo ay sana'y kumuha kayo ng papel at saka ng ballpen para habang nagsasalita po si Bishop Pabilio ay makapagsulat po kayo ng inyong mga insights o kung ano yung narinig ninyo dahil napakayaman po nung mga presentation na ni Bishop Pabilio sa hapong ito. Napakaganda po ng mga sasabihin niya, kaya po sana maisulat ninyo yan para matapos man ang ating recollection ay natandaan na po ninyo. At mamaya rin po hihingi namin na i-share din ninyo
pagkatapos yung maisulat, baka pwede rin yung i-share yan dahil magkakaroon po tayo ng breakout session. Paliwanag din po yan mamaya kung paano tayong maghihiwa-hiwalay, parang group sharing, tagtatatlo. Mangyayari po yan mamaya, wag po kayong kakabahan at madali lang pong magpunta sa group sharing at bumalik ulit sa Zoom. Hindi po kayo mapuputol, so wag po kayong mag-aalala. Kasama po natin ngayon ang kasama po natin yan ang Global Catholic Climate. At pasensya na po, ako ay Ako, nagaano. Sir June, nakamute po kayo. pasensya na po sa inyong lahat. Bigla pong nag-ring yung telepono, wala sumasagot. Kaya may istorbo tayo sa patuloy na pag-ring. Kasalanan po namin yun dito sa parte namin. So kasama po natin ang Global Catholic Climate Movement at doon po ngayon ay maaari din sila manood sa FB ng GCCM, sa FB Live ng CBCP at so again, we would like to ask everyone to mute ourselves and then prepare ourselves for our recollection. Sindihan ang kandiwa ng altar sa isang ng paghihinday. Iyakan darating ang ating hari. At this point, would like to call on Brother John. Yes. Magandang hapon po sa ating lahat. Siguro isang maikling panalangin para sa ating lahat ngayon habang tayo'y mag-umpisa sa ating recollection. We gather all our thoughts, our feelings, and the people that we remember today. We thank the Lord for gathering us today, and we thank the Lord for the opportunity to reflect. We ask the Lord to give us the eyes to see and the hearts to feel God's presence in our brothers and sisters and in all of God's creation. We thank the Lord for Bishop Pabilio for guiding us today
and may we feel God's presence in this time of Advent. This, we thank the Lord and we give praise to the Father, to the Holy Spirit. Amen. Salamat, Brother John. At this point po, magsisimula na po tayo mag-share ng ating recollection material with Bishop Pabilio. Nahanap lang po natin yung material. Napakahirap nitong Joseph, pakisabi lang kung pumasok na yung yung material, ha? Yes sir, wala pa eh. Wala pa po. And then kung meron pong hindi pa naka-mute ngayon, may mga electric fan din po tayong naririnig na umaandar, paki-mute na lang po. Magsisimula na po. Okay na, Joseph? Okay na sir. Magandang araw po sa inyong lahat. Patuloy po natin pagnilayan ang tungkol sa Adbyento. Alam po natin na ang Adbyento po ay katangi-tangi panahon na nagbibigay ng pag-asa sa atin. May inaasahan tayo kasi may darating, kaya isa pong diwa ng Adbyento ay pag-asa. Pag-asa na nanggaling kay Kristo. Pag-asa natin at pag-asa na ibinibigay natin sa atin at sa ating kapwa. Ito pong ating pagninilay ngayon ay hahanguin natin sa liham ni Papa Benedicto na iyan po'y tinatawag na Spes Salvi, ang pag-asang nagliligtas sa atin. Kaya tamang-tama po ang diwa ng pag-asa na galing sa liham na ito. Kailangan po natin ang pag-asa dahil sa panahon natin ngayon. Mga 9 na buwan na tayo nasa pandemya at hindi natin alam kung saan tayo dadalhin ito at gaano pa katagal ito. Kaya may mga taong nawawala na ng lakas ng loob. At hindi lang po ang problema natin ang pandemya. Bugbog din tayo sa sunod-sunod na mga bagyo. Nandyan po si Quinta, si Rolly, si Tonyo, si Ulysses, na dumating sa loob lamang ng 2 buwan. At pare-parehong mga lugar ang kanyang tinatamaan. At kung susubaybayan po natin ang pag-uusap sa Kongreso na nababalita sa atin, ang pinag-uusapan ay ang budget ng 2021. And ang pinag-uusapan ay hindi po nagre-reflect ng ating kalagayan ngayon. Mas mataas pa ang intelligence fund ng presidente kaysa budget para sa kalusugan at ayuda sa mga nabagyo at nawala ng trabaho. Parang hindi po natutugunan ng ating pamahalaan ang pangangailangan ng tao ngayon, sa pag-uusap nila sa budget. At kung nakikita din po natin, ang talagang kailangan natin sa mga panahong ito ay ang mga nurses, ang mga teachers, ang mga nurses na siyang gumagamot sa atin, at ang mga teachers na talagang hirap na hirap sa bagong pamamaraan ng pagtuturo. Ngunit, alam po natin, mas malaki pa ang sweldo ng mga sundalo at ng mga pulis kaysa mga nurses at mga teachers. Patuloy pa rin ang korupsyon
na wala namang napananagot. Nababalitaan natin yung pastilya scam, yung PhilHealth scam, yung overpricing ng mga PPEs, no? At kaya nga ito'y nagbibigay din ng kahinaan ng loob para sa atin. Maraming matitigas na salita laban sa korupsyon, ngunit wala naman na pananagot, no, sa korupsyon na iniimbestiga ngayon. And after more than 27,000 deaths, the drug program is still with us. The drug problem is still with us. And the AJ case continue. Kahit na po ang dami ng pinatay at dami mga pamilyang nadamay, ang pinangako na drug-free ang bansa ay hindi naman nangyari. At patuloy pa ang pagpapatay sa mga AJK ngayon. At nandyan pa, dinagdagan pa ng red tagging at ng terror law na ipinasa na hindi pa rin inaaksyonan ng Supreme Court natin. Kaya ang dami po mga problema sa bansa natin ngayon. And since the hit about extrajudicial killings came out, there are still no convictions from these killings. Ang dami lang mga cases na pinag-aaralan, na under investigation, ngunit wala pa rin napananagot. At nandito pa rin ang global warming. And it's now a reality, not just a threat. Itong sunod-sunod na bagyo sa atin, yan po yung resulta na ng global warming. Yung mga matataas na mga baha, nandiyan na po. No, kaya talagang tuloy-tuloy ang global warming kahit na nasa kalagayan tayo ng pandemic. Kaya mahihirap na sitwasyon ang hinaharap ng mga tao ngayon. Hindi lang sa pamamagitan ng health, ganoon din po sa ekonomiya, ganoon din po sa leadership natin sa bansa, gayon din sa politika. Anong posibleng mga reactions sa ganitong mga realidad na nangyayari sa atin? Ang iba po ay worried. Pero worried nga sila, nababahala nga sila. Pero ang tanong, what can I do about them? Sino ba naman ako? Isang tao lang ako, wala akong magagawa sa mga yan. At may mga taong nagkaroon ng I don't care attitude. Hayaan mo na sila. Basta ako okay. So, I don't care about them. May mga tao naman na galit sa sistema. Galit at nananawagan ng resignation. Nananawagan ng rebellion. Dahil sa sabi nila kailangan palitan ang sistema. May mga tao naman na tulad sila ng mga ostrich na ang kanilang ulo ay inilalagay sa ilalim ng buhangin para hindi makita ang katotohanan. And they move on in life as if there is no problem at all. No, tinatago nila ang kanilang sarili sa realidad. Pero may mga tao naman na engaged in bettering the situation. Hindi nawawalan ng pag-asa. Patuloy na nagsisikap na may pag-asa at may constancy, no, na maayos naman, mabago naman ang kalagayan natin ngayon. Nasaan ba tayo? Tayo ba yung walang kibo? Tayo ba yung walang alam? Tayo ba yung nananawagan ng palitan ng sistema, rebellion? O tayo ba yung nagsisikap sa ating makakayanan na makatulong, na mabago, na hindi nawawala ng pag-asa na maaring magbago ang ating panahon. Kaya mahalaga po sa kalagayan natin ang pag-asa. Kaya ang tanong, paano ba tayo magkakaroon ng pag-asa? Paano ba tayo makabibigay ng pag-asa sa ating kapwa? Alam niyo po, may programa po tayo na tinatawag na Pondo ng Pinoy. Ito po yung pagbibigay ng tulong
kahit na maliliit lang, na araw-araw, kahit na benching ko lang, iniipon natin, nilalagay sa bote, kasi yan po yung tinutulong natin sa nangangailangan. At ang slogan po ng Pondo ng Pinoy ay maganda. Anumang magaling, kahit maliit, basta't malimit, ay patungong langit. Anumang magaling gawain, pagtulong, pagbati, paglagay ng benching ko, kahit na maliit na bagay lamang yan. Pero kapag yan ay palagi nating ginagawa, yan po'y nagdadala ng langit sa atin at sa ating bansa. Kaya ang Pondo ng Pinoy po'y nagbibigay ng pag-asa. Pag-asa kanino? Pag-asa sa sarili. Na may nagagawa tayo. Na hindi tayo inutil. Kasi kung minsan nasasabi natin ay hindi naman kami mayaman. Ay wala naman kaming posisyon. Wala naman kaming influensya na mapababago ang sitwasyon. Pero sa Pondo ng Pinoy, sa ating maliliit na gawain, kung lahat tayo'y gumagawa ng maliit na gawain, malaki po ang mangyayari. Kaya nagbibigay ng pag-asa sa atin, may pakinabang tayo, may nagagawa tayo. At ang Pondo ng Pinoy ay nagbibigay ng pag-asa sa kapwang natutulungan. At marami na po tayong napaaral. Sa more than 15 years ng Pondo ng Pinoy, nakalikom na tayo na higit na 400 million. At ang dami po dyan napagamot, marami po dyan ang napaaral, marami nabigyan ng kapital, napatayo ng bahay. Kaya napapansin yung ating kapwang mga maliliit. Hindi man sila natutugunan ng pamahalaan, natutugunan sila ng kapwa nila sa pamamagitan ng Pondo ng Pinoy. Nabibigyan sila ng halaga, nakakaaral, napapagamot, natutulungan. At yan po ay nagbibigay din ng pag-asa sa ibang tao. Hindi lang sa tumutulong, hindi lang sa natutulungan sa ibang tao. Nakakakita sila ng halimbawa. Humahanga sila, pwede rin pala, may magagawa din pala tayo. Kaya mas lalong palaganapin natin ang Pondo ng Pinoy, nagpapalaganap po tayo ng pag-asa. Isang paraan yan, very practical, na pwede nating gawin ngayong panahon ng Adbyento, habang tayo naghahanda sa Pasko, anumang maliit, no, basta't malimit, at lalong-lalo na kung lahat ay gumagawa, malaki po ang maitutulong sa atin. Tingnan po natin yung halimbawa ni Mother Teresa of Calcutta. Sinabi niya, I have not been called to be successful, but to be faithful. Mag-isa lang siya nagsimula ng tumulong sa mga namamatay, sa mga may sakit. Nakita siya ng iba. Sinamahan siya. At ngayon po, ang laki-laki na ng kanyang grupo, ng kanyang kongregasyon, ang daming natutulungan. At mayroon din pong isang magandang halimbawa, isang kwento. May isang lalaki na habang siya ay naglalakbay sa dalampasigan na puno-puno ng mga starfish doon po sa beach. Nakita po yan ang isang bata na kumukuha ng starfish at ibinabalik sa dagat. Kumukuha ng starfish at tinatapon sa dagat. At nilapitan niya po yung kabataan, yung youth na yan. Anong ginagawa mo? Ay kung itong mga starfish na ito, ay kung hindi ibalik sa dagat, mamamatay ito. Matutuyuan. Mamamatay sila pagdating ng araw. Kaya binabalik ko sila sa dagat para hindi mamatay. Tapos sabi ng mama sa kabataang ito, tingnan mo yung beach. Lahat yan ay puno ng starfish. What good will it do? No? So mga itinapon mo ron. At kumuha ang bata uli ng isang starfish at tinapon niya sa dagat. It will do good to that starfish. It will matter to that starfish. Hindi ko man maliligtas ang lahat ng mga starfish nandito.
Pero yung maitatapon ko sa dagat, it will matter to them. Ganun din po sa atin. Ang daming mga mahihirap, ang daming nangangailangan. Hindi natin matutulungan ang lahat. Pero sa kokonting matutulungan natin, it will matter. So, yan po yung sinasabi sa atin, huwag tayo mawala ng pag-asa. No, na gumawa ng kabutihan sa panahong ito na nangangailangan ng maraming mabubuting gawa. Sinabi po sa atin ni San Pablo sa Romans chapter 8 verse 24 to 25. Naligtas tayo dahil sa pag-asa. Ngunit hindi yon matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan. Sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nakikita na niya. Ngunit kung umaasa tayo ay hindi natin nakikita, inihintay natin yon ng buong tiyaga. Una po, sinabi ni San Pablo, we are saved by faith. Diyan po kinuha ni Papa Benedicto ang pamagat ng kanyang liham, Spes Salvi. Nililigtas tayo ng pag-asa. At ano ba yung pag-asa? May ginagawa tayo na hindi pa natin nakikita. Ang resulta. Kasi kung nakikita na natin ang resulta, hindi na pag-asa yan. Umaasa tayo sa mga bagay na hindi natin nakikita. Pero pinagtsatsagaan natin dahil sa tayo ay may pag-asa na makabuluhan yan, na may epekto yan, may kabutihang magagawa yan. Kaya binigay po ni Pope Benedict, ano po yung reasons for hope? Ano yung paraan para magkaroon tayo ng pag-asa na hindi mawala ng pag-asa at magbigay ng pag-asa? Ang isa po is knowing of being loved. Naniniwala na ako'y minamahal. Yan po'y nagbibigay ng pag-asa sa atin. At mayroon tayong magandang example, si Saint Josephine Bakhita. Si Saint Josephine Bakhita, siya po'y alipin nung siya'y bata pa. Inalipin siya. Nadala siya sa Italy. At mabuti na lang doon po nakilala niya si Kristo. Sa totoo, hindi niya alam ang kanyang pangalan. Yung Josephine ay binigay sa kanya nung siya'y bininyagan, nung siya'y mga 14 years old. Ang Bakhita ay ang ibilang sabihin, the fortunate one. Pero kahit na po ganyan kabigat ang kanyang karanasan, na siya po ay inalipin at pinagbilibili kung saan-saan, bago siya makapunta sa Italy, dinala siya doon bilang isang katulong ng Italian couple, na nakapunta siya sa kumbento ng mga madre, nagbabantay siya ng anak ng Italian couple na ito, doon po sa kumbento ng mga Canossian sisters. At doon niya nakilala si Kristo at nagpabinyag siya at humingi siya na maging Canossian sister. Ito po yung sinabi niya, I am definitely loved, and whatever happens to me, I am awaited by this love, and so my life is good. Nasabi niya, I am definitely loved, and this love waits for me, and so my life is good. Kaya kapag naramdaman po natin na tayo ay minamahal, hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Kahit na sa pamilya, kapag naramdaman ng anak na siya ay minamahal, nagtsatsaga siya. Ganun din po, no, kapag naramdaman na minamahal siya ng kanyang asawa. Pero lalong-lalo na minamahal tayo ng Diyos. Kahit na hindi man tayo minahal ng mga tao sa paligid natin, alam natin na mahal tayo ng Diyos. At dahil sa pagkilala, sa pagmamahal na yan, our life is good. May kabutihan, patutunguhan ang buhay natin. Kasi sinabi po ni Pope Benedict XVI, it is not science that redeems man. Man is redeemed by love. When someone has the experience of a great love in this life,
This is a moment of redemption, which gives a new meaning to his or her life. When we experience a great love. Kaya yan pong mahalaga. Kaya sana po ipagdasal natin palagi na mabigyan tayo ng kaunawaan sa pag-ibig ng Diyos sa atin. No, mabigyan tayo ng kamalayan. Talagang mahal tayo ng Diyos. Ang problema, hindi natin namamalayan. Sana mamalayan natin how much we are loved. And this gives new meaning to our life. I'm not just an anybody. I am loved, and especially loved by God. Tuloy po, sinabi ni Pope Benedict, man's great, true hope which holds firm in spite of all disappointment can only be God. God was loved us and continues to love us up to the end until all is accomplished. Whoever is moved by love begins to receive what life really is, begins to perceive, begins to realize what life really is. Kaya Jesus loved us to the end. Isa sa mga huling salita ni Jesus sa krus ay, it is finished. It is accomplished. Yung pag-ibig niya hanggang sa wakas. Kaya nung patunayan na siya'y patay na, sinibat ang kanyang tagiliran at ang lumabas ay dugo at tubig. Ubos na ang kanyang dugo. Dugo at tubig ang lumabas sa kanyang tagiliran. He has emptied himself to love us. And that is true for each one of us. God loves us up to the end. Kaya yung pag-ibig na inaantay natin. At yung pag-ibig na ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya hingin po sa natin sa Diyos na yan po ay ating matanggap. Let us receive that love. Another reason for hope would be faith. Una po, perception that we are loved. Pangalawa po ay faith. Sinabi po sa Hebrews chapter 11 verse 1, faith is the realization of what is hoped for, evidence of things not seen. Ito po'y galing sa New American Bible Translation. Realization of what is hoped for, inaasahan. Kaya ang nananampalataya ay kaugnay sa pag-asa. Evidence of things not seen, hindi pa nakikita, naniwala natin, may ebidensya na. Hindi pa nakikita, may ebidensya na. Nasaan ebidensyang yan? Yan ay nasa ating pananampalataya. Ito din po ang nilagay sa isang translation naman ng the same passage, Hebrews 11:1, sa New Revised Standard Version. Faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Ganun. Assurance. Nakakasigurado tayo, pinaniniwala, inaasahan pa lang, assured na tayo na totoo. Conviction. No? Ganun tayo kasigurado of the things not seen. Yan po yung ibig sabihin ng faith. At ang faith po ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Sinabi po ni Pope Benedict, faith draws the future into the present so that it is no longer simply a not yet. The fact that this future exists changes the present. The present is touched by the future reality, and thus the things of the future spill over into those of the present. Yan po yung nangyayari sa atin sa Advento. Kaya nga, masarap ang Advent. Masaya ang Advent kahit na tayo'y naghahanda ng penitensya, ng panalangin, ng pagtulong sa kapwa. But the spirit of preparation is joy. Why? Because we're thinking of Christmas. Masaya ang Pasko. Ang kasayahan ng Pasko ay umapaw sa Advent. At ganoon din po sa ating buhay. Masaya ang ating inaasahan langit. Kasama natin ang Diyos.
Pagpapalain ng Diyos ang lahat ng kabutihan natin. No, ang lahat ng ating pagsisikap ay kanyang i-recognize. At dahil sa kasayahang yon of the future, it already comes to us in the present. Kaya nagsisikap tayong magpakabuti. Kaya nagsisikap tayong tumulong na sa kapwa. Kaya madaling magdasal sa Diyos. Iniisip natin kasi makakasama natin siya magpasawalang hanggan. So the future is not only a not yet, no? Saka para dadating, ang kaligayahan ng future ay dumadating na sa atin ngayon. Yan po yung ibig sabihin ng faith. Faith draws the future into the present. Kasi ganon kalaki ang ating pananalig. Kaya nga mayroon tayong mga martir na habang sila'y sinusunog, na habang sila'y pinapakain sa leon, sila'y umaawit. Masaya ang kanilang mga mukha kasi alam nila saan sila pupunta. No? At dahil dyan, nagiging maligaya sila kahit na nandyan yung martyrdom. Kaya mayroon po tayong reasons for hope is the fact that we are loved. Reason for hope is our faith. Ano naman yung settings to learn and practice hope? At this point, my dear brothers and sisters, humihinto po tayo sandali at bago ituloy yung second part ng pagtuturo ni Bishop Pabilio. And habang po tayo ay nag-iisip, sana po ay naisulat ninyo yung mga magagandang sinasabi niya. Kamukha nung sinasabi niyang talagang mahal tayo ng Panginoon. Ang problema lang, di natin alam. Parang ganon. So kung meron po kayong mga ganong mga realizations, ay maaari nyo pong isulat dyan sa chat box. Sa kasalukuyan po, ay maraming nakikinig sa Global Catholic Climate Movement. FB, 250 people po ang nandyan ngayon. Isulat po ninyo sa chat box ninyo yung mga nakita nyo mga one line. Masarap ang Advent. Yan, isulat nyo. Ano po yung narinig ninyo na sinabi ni Bishop Pabilio? Dito po sa ating Zoom live, pwede po nyo isulat yan para po ma-share natin. Dito po sa CBCP FB Live, 245 po ang live na nakikinig sa atin at nagsinusulat din nila yung kanilang mga pasasalamat sa Diyos. Sulat nyo po yan ngayon habang tayo po ay patuloy na nagdarasal. Pakikinig po tayo sa isang awit. Christ, whose glory fills the skies, and Christ, the everlasting light, the Son of righteousness, arise and triumph o'er these shades of night. And come, thou long-awaited one, in the fullness of your love, and loose this heart bound up by shame, and I will never be the same. So here I'm waiting above you, all my soul's longing through and through, and day spring from on high be near, and day star in
my heart appear. Dark and cheerless is the morn until your love in me is born, and joyless is the evening sun until Emmanuel has come. So here I wait in hope of you, all my soul's longing through and through. Days spring from on high beneath, and days starting my heart appear. So here I wait in hope of you, all my soul's longing through and through. And days spring from on high beneath, and days starting my heart appear. Ako po ay nagpatugtog ng isang kanta. Hindi ko po alam kung narinig ninyo. Narinig po ba ninyo yung ating awitin? Yes. Opo. So Yes. maganda po yung awitin yan. Narinig po. Opo, maraming salamat po. So ano po ang mga sinulat ng iba nating mga kasama? Sabi ni Dr. Wilson, faith is the future in the present that augments one's hope. Ang ganda, no? So nag-connect po siya dyan. Si Ma'am Pat, faith draws the future into the present. Okay? Si Ma'am Matilda, sabi niya, faith is the realization of what is hoped for and evidence of things not seen. Okay? Dito po sa CBCP FB Live, okay, meron po mga nagsasagutan dito. Okay, nagpapasalamat. Truly God is here, always present. Sabi ni Martina Doria Jimenez. Sabi ni Sally, sa walang hanggang pasasalamat po, Jesus, Mary, Joseph, for the gift of life. Okay? So, si Elia, okay, maraming salamat. Okay? And thank you, Bishop Pabilio, for this inspiring recollection. Kalahati pa lang po yan. But wait, there's more. Mas maganda po yung susunod na parte. Sa Global Catholic Climate Movement po, sabi ni Jane, I am redeemed by love. I am loved up to the end. Ganda, galing talaga, no? Kasi Bishop ginagaya eh. Faith draws the future into the present. Okay? So, sama-sama po niyong isulat at babalik po tayo sa pakikinig kay Bishop Pabilio. Isulat niyo po yung mga reflection niyo sapagkat mamaya ay meron po tayong maikling breakout session na magkakaroon po ng sharing yung mga nandito sa Zoom Live at yung mga nagwa-watch parties sa iba't ibang mga FB pages po. Okay? Salamat po. Sabi ni Ma'am Amelia Castañeda, habang buhay ang isang tao, may pag-asa. Okay? Pag meron kang inaasahan, sabi ni Ma'am Nati Pagadot, magkakaroon ka ng pag-asang maghintay. Ayan. Ngayon pala ako po na-inspire sa mga sinusulat ninyo. Nakakatuwa po talaga. So, isulat po lang nyo na isulat yan at mamaya po mag-share po tayo. Tutuloy na po natin yung kay Bishop Pabilio and mas maganda po itong second part niya.
Nagtiyagaan niya yan. No, largest desire, he of hope. Kung tayo na pamamaraan upang tayo magkaroon ng hope, ang isa po ay prayer. Prayer as a school of hope. Kung tayo nagdadasal, hindi tayo mawawala ng pag-asa. Kaya nga panahon ng Adbyento ay panahon ng panalangin. Sinabi po ni Saint Augustine, kung minsan nagdadasal tayo na hindi naman natin natatanggap ang ating dinadasal, kaya nawawala na ng pag-asa. Hindi, sabi niya, by delaying His gifts, God strengthens our desire. Through desire, He enlarges our soul. And by expanding it, He increases its capacity for receiving Him. Kaya, kung hindi pa natin natatanggap ang ating hinihingi, patuloy tayong humingi. And by the fact that we continuously ask, our hope deepens. Our capacity to receive the gifts of God, to receive God, is enlarged. Hindi ba ganun din na ang isang batang no, ganun din kaya sa prayer. Prayer actually enlarges our bag to receive the gifts of God. Kaya yan po yung setting to learn hope is prayer. Sinabi din po ni Papa Benedicto, to pray is not to step outside history and withdraw to our own private corner of happiness. When we pray properly, we undergo a process of inner purification, which opens us up to God and thus to our fellow human beings as well. We must learn to purify our desires and our hopes. We must free ourselves from hidden lies with which we deceive ourselves. Kaya una po sa pagdadasal, hindi natin kinakalimutan ang ating kalagayan. Na parang wala ka nang bahala, hindi na ka na nababala sa nangyayari kasi ako'y nagdadasal. Hindi. By praying, we open ourselves to God more and those who suffer. And also by praying and praying always, we purify our intentions. Kasi baka marami po sa mga hinihingi natin ay hindi naman talaga mahalaga. Hindi naman talaga natin kailangan. Barapan sarili lamang yan. Kaya sa patuloy na pagdadasal, na purify po tayo. Kaya yung dalawang pakinabang ng panalangin, nabubuksan tayo sa Diyos at nabubuksan tayo sa ating kapwa. At dahil sa pagdadasal, nabubuksan tayo sa ating sarili upang tanggalin ang mga kasinungalingan na nandiyan. Si Mother Teresa po of Calcutta at ang mga madre niya, ang kanilang ginagawa, bago po sila pumunta sa mga mahihirap at tumulong, araw-araw po, 2 oras sila sa harap ng Blessed Sacrament na nagdadasal. At itong pagdadasal nilang araw-araw ang nagpipurify at nagbibigay ng lakas sa kanila sa pagpunta po sa mga mahihirap. So, yan po yung pakinabang ng panalangin. Hindi sila nawawala ng pag-asa, hindi sila natatakot. Kaya nakakabilib nga ako, bilib na bilib sa mga Sisters of Charity, na kahit na may COVID ay pumupunta sa mga mahihirap, patuloy ang pagtulong sa mga nanay, sa mga kabataan. Kahit na may COVID, nakakabilib. Pangalawa pong setting for hope ay action and suffering in order to learn hope. Action and suffering. Sinabi ni Pope Benedict, all serious and upright human conduct is hope in action because they open doors into the future.
It is important to know that I can always continue to hope, even if in my own life or the historical period in which I am living, there seems to be nothing left to hope for. I can continue to hope. At nakikita natin yan, patuloy akong nagsisikap. Tulad na ngayon, ang daming nabahaan, ang daming nangangailangan. Hindi ko naman matutulungan ang lahat. Pero sa aking patuloy na pagtutulong sa kanila, lumalakas ang aking pag-asa. At nakikita ng mga tao at umaasa din sila. Yan yung sinasabi ng Pondo ng Pinoy. Hindi man natin matulungan ang lahat, pero yung piso na iniligay natin sa ating bote, na araw-araw na binibigay natin dyan, ay nagbibigay sa atin ng pag-asang may nagagawa ako. At sa mga tao nakakakita na pwede pala tayong magtulong-tulungan upang may magawa tayo. So action! At ganoon din yung suffering with others. Huwag tayong matakot na magdusa kasama ng iba. In so doing, we increase our hope, and we increase hope also in the people whom we help. No, yan po yung action and suffering as a setting of hope. Sinabi ni Pope Benedict, it is when we attempt to avoid suffering by withdrawing from anything that might involve hurt, when we spare ourselves with the effort and pain of pursuing truth, love, and goodness, that we drift into a life of emptiness, in which there may be almost no pain, but the dark sensation of meaninglessness and abandonment is all the greater. Kaya kung iiwas po tayo sa kahirapan, ayaw nating madamay sa kahirapan ng iba, so bahala na sila, no, hindi na natin pinapakialaman sila, hindi nga tayo siguro mahihirapan. Pero ano yung saysay ng buhay natin? Walang patutunguhan yung buhay natin. But if we go out of our way to help, even if we cannot help all, no, it gives meaning to our lives. It gives hope na may mangyayari. Kaya let us not avoid involvement, no, in the sufferings of others. Let us not withdraw our hand from helping those who are in need. At pangatlong setting ng hope is judgment. The last judgment. Judgment ng Panginoon. Sinabi ni Pope Benedict, from the earliest times, the prospect of judgment has influenced Christians in their daily living as a criterion by which to order their present life, as a summons to their conscience, and at the same time as hope in God's justice. Tayo'y naniniwala with a firm faith na mayroong last judgment, na haharap tayo sa Diyos. At dahil dyan, hindi tayo nawawalan na pag-asa. Ang mga taong akala natin hindi matitinag, napakasama na kanilang ginagawa. Maraming pera, maraming influensya, mabubuwag din yan. Haharap din sila sa Diyos. At yung mga kokonting pagsisikap natin, nakikita din ng Diyos yan. At may gantimpala dyan. Kaya yan po yung idea ng judgment ay nagbibigay ng pag-asa sa gumagawa ng kabutihan. Hindi po babaliwalain. Kahit na napakaliit, sinabi nga sa Biblia, isang basong tubig, malamig na tubig na ibinigay sa mga disciples ng Panginoon, ay igagantimpalaan. Ganun din po, dahil po sa may judgment, yung mga masasama, hindi mapagpapatuloy. Pananagutan din nila yan. Sa ating panahon ngayon, ang dami pong hindi na pananagot. Maraming nang babarel na hindi nahuhuli. Haharap din sila sa Diyos. Hindi maaari na hindi nila panagutan yan. Kaya patuloy tayong umasa sa ganito. Judgment, nagbibigay po sa atin ng pag-asa.
Kaya sinabi ni Pope Benedict, a world without God is a world without hope. Only God can create justice. And faith gives us the certainty that He does so. Faith in the last judgment is first and foremost hope. Hope that justice will take place. Kaya kapag hindi na tayo naniwala sa Diyos, so papabayaan na lang ba itong mga taong gumagawa ng masama? So ang ating pananalig sa Diyos, nahaharap tayo sa Diyos, ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. At dahil sa pananalig niyan, nagsisikap tayong hindi gumawa ng masama. Kasi alam natin, haharap din tayo sa Diyos. Hindi tayo mang-aapi. Kasi makaligtas man tayo sa tao, haharap din tayo sa Diyos. So, yan po nagsisikap din umiwas tayo sa kasamaan. Magaling po si St. John Bosco. Sa kanyang paaralan, mayroon po siyang nilalagay sa mga dingding, sa mga palaruan, no, sa school at sa kainan, nakalagay po, God sees you. Kayo mga kabataan, kaysa sa titingin, God sees you. God sees you. Kung nakikita tayo ng Diyos, gagawin ba natin yan? Kung nakikita tayo ng Diyos, iiwasan ba natin yung tungkulin natin? So, yun po itulong sa atin sa maging tapat sa Panginoon kasi God sees us. Kaya maganda rin po yung sinabi ni Pope Benedict tungkol po sa parable of Lazarus and the rich man. Ito po yung gustong-gusto ko. Itong quotation na ito. Sabi niya, evildoers in the end do not sit at table at the eternal banquet beside their victims without distinction, as though nothing had happened. Kaya yan po yung nangyari sa rich man. Pinabayaan niya si Lazaro, hindi niya pinansin sa araw-araw ng buhay niya. Sa kabilang buhay, nandun siya nasa ilalim. No, nasa apoy, humihingi ng isang patak na tubig lang. Hindi maaring sila pantay-pantay sa harap ni Abraham na hindi niya pinansin ang kanyang kapwa. So, ulitin ko po kasi ang ganda ng sinabi ni Pope Benedict. Evildoers in the end do not sit at table at the eternal banquet beside their victims without distinction, as though nothing had happened. Hindi hahayaan ng Diyos yan. No, nababaliwala lang. Kaya ang tao may pag-asa ay kumikilos. Hindi lang siya nag-aantay ng darating. Hinahanda niya ang sarili sa pagtanggap ng darating. Pinapadating niya na ngayon ang darating sa kanyang pagkilos. So, iyan po yung gawain ng Advent. No, it's a season of hope. That's why we are busy because we hope. We are busy in trying to know God, in reading the scriptures, in praying, in doing penance. We are busy in helping others. Kasi alam po natin, darating yung ating inaasahan. Kaya ang ating pag-aantay po ay hindi pagtatambay. Ngunit yan po ay engagement na natin kasi umaasa tayo. Kaya mahalaga po ang pag-asa para sa atin naniniwala sa Diyos na darating. May isa pong kwento sa Bible na maganda pong tingnan natin. At hindi lang tingnan, suriin po natin. Ito pong, basahin ko po yung kwento. One day, as Jesus was teaching, Pharisees and teachers of the law were sitting there who had come from every village of Galilee and Judea and Jerusalem. And the power of the Lord was with him for healing. So naramdaman niya may healing siyang gagawin. And some men brought a stretcher, a man who was paralyzed. They were trying to bring him in and set him in his presence. But not finding a way to bring him in because of the crowd,
They went up on the roof and lowered him on the stretcher through the tiles into the middle in front of Jesus. Malikhain sila. Hindi nila maipasok sa bahay. Nagbuta sila sa bubong at ibinaba ang tao sa harap ni Jesus. Ang tao na sa kanyang sarili, wala siyang kakayahan kasi siya isang paralytic. When Jesus saw their faith, He said, "As for you, your sins are forgiven." Jesus saw the faith of the 4 men who brought Him down. Nakita ni Jesus ang pananampalataya nila at tinulungan niya, pinatawad niya yung taong paralitiko. Then the scribes and Pharisees began to ask themselves, "Who is this who speaks blasphemy? Who but God alone can forgive sins?" Jesus knew their thoughts and said to them in reply, "What are you thinking in your hearts? Which is easier to say, 'Your sins are forgiven,' or to say, 'Rise and walk'? But that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins," He said to the man who was paralyzed, "I say to you, rise, pick up your stretcher, and go home." And he stood up immediately before them, picked up what he had been laying on, and went home glorifying God. Then astonishment seized them all, and they glorified God, and thus struck with awe they said, "We have seen incredible things today." So sa pamamagitan ng milagrong ito, ipinakita ni Jesus na may kapangyarihan siyang magpatawad ng kasalanan. Hindi nakikita yung pagpapatawad. Hindi nakikita yung pagtayo ng isang paralitiko. At ang kasalanan ay tulad ng paralysis. Tayo naging inutil dahil sa kasalanan. At dahil sa pagpapatawad, nagkakaroon tayo ng bagong sigla, ng bagong buhay. So dito po, sa pangyayaring ito, makikita natin yung paraan ni Jesus. Ano yung paraan ni Jesus? Hindi niya naman pinagaling ang lahat ng paralitiko. Pinagaling niya itong paralitikong ito. Kaya nung si Jesus ay dumating dito sa mundo, hindi niya naman binigyan ng paningin ang lahat ng mga bulag. No, hindi niya naman lininis ang lahat ng may ketong. Ngunit yung mga dumadating. At ang dumating na ito, na kanyang pinagaling, ay nagbigay ng pag-asa sa marami. Ganon din po, hindi naman natin mabigyan ng pagkain ang lahat ng gugutom. Pero yung mapapakain natin ay nagbibigay ng pag-asa sa marami. He is doing all things well. Hindi naman natin siguro mapagamot ang lahat ng may sakit. Ang matulungan natin may sakit na magpagamot, yan po ay nagbibigay ng pag-asa sa iba. At kung lahat ay gagawa ng ganon, malaki din na magagawa natin. So paraan ni Jesus, pagtulong sa nangangailangan. Ang pagpagaling ni Jesus ay tanda ng mas malalim na pagpapagaling. Yan din po yung isa. Ang pagtulong natin sa ating kapwa ay tanda ng mas malalim na pananampalataya. Malalim na pag-asa. Hindi lang tayo social workers na nagbibigay ng relief goods. Ang mga tulong na ibinibigay natin ay nagpapakita ng ating kapatiran. Ay tinuturing natin silang mahalaga. Kaya yung mas malalim na kahulugan, yan po'y ginagawa din natin. Ang pagpapagaling niya ay hamon sa atin. Na sana ganun din. At magtulungan tayo. Dito pinagaling niya na Jesus ang paralitiko kasi may mga taong nagdala sa paralitiko sa harap ni Jesus. Ganun din, makakatulong tayo sa marami kung dinadala din natin ang mga tao.
sa harap ng Panginoon. Ipinagdadasal natin at inihingi natin ng tulong sa iba. Yan po ang malaking tulong na ibibigay. Ito ay tanda ng ganap na kaligtasan. Kaya ang kaligtasan po ay dumadating ng dahan-dahan, hindi bigla-bigla na darating. No, tulad na ngayon inaasahan natin dadating ang vaccine na parang maliligtas ang lahat ng vaccine. Hindi po ganun yan ang kaligtasan. Kaya huwag natin hugasan ang kamay natin, mag-antay na lang tayo sa vaccine. Sa ngayon pa lang, magsikap na tayo, panahon ng Adbyento, na tumulong sa mga tao. Kahit na iila lang yan, matulungan natin. Tulad nga ang diwa ng Pondo ng Pinoy, yan po ay makakatulong sa marami. So ngayon po na Adbyento ay panahon ng pagkilos at pagtulungan. At yan po nagbibigay na pag-asa sa atin na natutulungan natin at sa kapwa-tao natin. Pag-asa sa atin na tumutulong, pag-asa sa natutulungan natin, pag-asa sa ibang mga taong nagpapakita na mayroong kapatiran dito, mayroong pag-ibig dito, mayroong pananampalataya rito. So yan po yung hamon sa atin ngayong panahon ng Adbyento. So let us not be closed up in ourselves. No, paano akong maging masaya? Paano maging maganda ang Pasko ko? Magpasaya tayo sa iba. At talagang tayo ay magiging tunay na masaya. Sinabi po ni Pope Benedict, no one lives alone. No one sins alone. No one is saved alone. The lives of others continually spill into mine. And what I think, say, and do and achieve. And conversely, in my life spills over into that of others for better or for worse. Ito po inaramdaman natin ngayong panahon ng pandemya, dugtong-dugtong ang buhay natin. No, ang virus na nasa akin, maaaring ikalat ko sa iba. Ang kabutihan na gagawa ko, maaaring ikalat ko din sa iba. No one lives alone. No one is saved alone. Kailangan tayong masave ng sabay-sabay, ng sama-sama. Kung hindi po, gugulo ang ating kalagayan. Kaya yan din po yung hinihiling sa atin. Gusto natin ng magandang Pasko, na magandang kaligtasan, sikapin natin magtulungan. Yan pong paraan na nagbibigay ng pag-asa sa iba at nagbibigay ng kaligayahan sa lahat. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat and a blessed Advent season, and in a few weeks time, a Merry Christmas to you all. Ang ganda po ng binigay na recollection ni Bishop Abilio sa atin. Gising pa ba kayo? Baka naman po nakakatulog na kayo ha. Napakaganda po ng mga binitawang salita ni Bishop Abilio sa atin ngayon. Haharap tayo sa Diyos. The justice will take place. And no one lives alone. No one dies alone. Ang ganda-ganda po nito. Patuloy po nyo isulat sa mga chat box ninyo yung inyong mga reflection sapagkat magagamit po natin yan sa ating patuloy na pagninilay at pagbabahagi. Ngayon po ay papunta po tayo sa pagbabahagi. Magkakaroon po tayo ng mga sharing. Ipapalabas ko po yung question. Ano po yung reflection question? Okay? So,
Balik po tayo. Ito, reflection question. Nababasa po ba ninyo yung ating reflection question? Pakisagot nga po. Yes, yes. Opo. Yes, Ang yes, nakasulat we can po see. dyan ay We ano? can see on screen. Ay, thank you very much. Yes, Picturean nyo po, kung meron kayong camera ngayon, ay picturean nyo na para po mamaya sa mga sa sharing natin, alam ninyo kung ano yung tanong. Ano ba yung tanong? Ano ang personal na tawag ng pag-asa na narinig mo? Habang nakikita tayo, ano yung narinig mo para sa iyo? Ano yung tinatawag ng Panginoon na tawag ng pag-asa para sa iyo? At sinabi din na, anong maliit na bagay ang pinagagawa sa iyo ng Panginoon bilang paghahanda sa Adbyento? So yan po yung dalawang pagninilayan natin at mamaya po ay pwede tayong mag-sharing. So picturean nyo na po yan. Ngayon, paano po tayong mag-sharing? Para po dun sa sub-participants, kayo po, we will break you into group of 3. Magta-triad po kayo. Okay? Yung triad po, parang group discussion. Pag 3 kayo, triad. Pag 2 lang kayo, dyad. Ngayon, kung nagsasalita ka, magsaka lang, sayad, ang tawag doon. Okay? So, we will be breaking into triads, and the moment you're in your room, you introduce yourselves to each other. Then, yung pong pinakabatang miyembro ninyo, okay, will open with a short prayer, and then after that, each of you will share his or her personal reflection on those questions. And after the sharing, mga tagpo 4 minutes lang po siguro kasi 20 minutes lang po itong ating group sharing. After po na tagpo 4 minutes o 3 minutes, okay, you will end with a short, yung naman pong oldest member, close nyo with a prayer. And then makakita po kayo ng signal, sabihin, pwede na kayong bumalik sa main room. Okay? So, pwede po kayong pumindot to go back or automatically ibabalik po kayo dito para magkikita po tayo after 20 minutes. Para po dun sa mga participants ng FB, okay, pagkatapos po ninyong isulat yung sagot niyan, i-type din po ninyo sa chat box dyan. I-type para po mabasa ng iba. At pagkatapos po, pwede kayong mag-reply doon sa sagot ng iba. Para bang nagre-respond kayo doon sa sharing ng iba o sineshare ninyo yung sharing ng iba. Okay? At pagkatapos po niyan, nung 20 minutes, ay makakabalik po kayo, makikita nyo po ulit kami dito para po sa ating closing prayer. Okay? So, at this point, pupunta na po tayo dun sa breakout. Okay? Ayusin lang po natin yung breakout rooms. Ilan tayo? So, 16 rooms. Malapit na po na tayo magpupunta sa mga kwarto natin.
Hello. Oh, did you order na? No, na?
Ayan, andito na tayo. Okay po. Ay, bumalik. Ah? Tayong dalawa po ulit Hindi Ah, tayo. naka-Zoom. Oo, naka-Zoom tayo. O, parang nakakapagkwentuhan lang tayo. Oo. Ano-anong ginagawa ng Bible Apostolate sa inyo? Ano ang trabaho at pinaka-gawain? Sa Diocese of Cubao po, talagang medyo ano pa po siya, yung hindi pa siya ganong ka-establish na kamukha no sa inyo. So ako po, Bible Apostolate, pero bago po ako naging Bible Apostolate, katikista po ako. Kaya yung pong mga grade 6 na estudyante ko, yung po yung nakuha kong nagwi-weekly Bible study kami. So mula nung nagka-pandemic, hindi ho kami nagkikita dahil kasi mga bata Mga second year high school pa lang sila ngayon. Oo. Pero kami, marami kaming kabataan din, dalawang level Yung tawag namin, yung youth, senior, saka junior. Yung weekly yun, online prayer meeting. Group namin sila ng pito-pito. Tapos sa sa Messenger muna. Kasi hanggang 8 lang Messenger Pagkaraan nung tapos na ng sharing, pupunta kami sa Zoom. Tapos bawat group mag-share sa lahatan, ganun. Ganun din sa mga bata. Ay, ang galing. Mga bata online din. Mga lang so yung naman sila. parang nagiging Sunday mass? Sunday readings po yung pinag-aaralan. Oo. Sharing yun. Tapos yung mga bata din, ang age niya ay 8 hanggang 12. Ngayon, kinategorya namin ng 8 to 9 magka-group. Tapos 10 to 11 magka-group. Yung 12 to 13 magka-group. Ganon. Tapos, ang ganda. Ang ginagawa namin doon sa mga 8 to 10, parang laro-laro, tapos tanong-tanong sa kanila tungkol sa Bible. Tapos yung basic. Mga 11, 12, 13, na yon, parang Bible sharing na. Kung ano ginagawa na ng mga senior. Ganon. Kaya masigla sa amin. Tapos ngayon may plano na mag face-to-face na kasi bukas naman na yung simbahan plano nila bukas face naglakad sila para yung mga dating hindi namin nakasama na. So yung magfe-face-to-face po yun yung mga required, yung mga age na pasok. Oo, pasok. Yung mga pasok na age na pwede nang makalabas. Opo. Sabi ni Jing. Hindi yung malaki. Meron na. Hindi na tumatagas. Inayos na. Atakin mo. Atakin mo lang yung yung switch. Ayun. Sandali lang po, nagigising kasi po tong apo ko. Okay. Mag-go off lang ako. sige. Yung audio po, mag-go off ako, pero pwede. Sige. Okay lang. Magsusulat ako nung kokopyahin ko yung talk ni father. Sister Nate, good afternoon. Hi, good afternoon, Mila. How are you? Ay, salamat. Nakikilala pala ako ni sister. Nandyan ang pangalan mo Wag. Umikot na hayaan mo siya umikot. Wag nang trita na po. Hello, Tess. Nag-aalaga ng apo. Nag-aalaga. Tulog. Medyo nagigising. Kumusta na po, Sister Nate? Eto, buhay pa. Last day ko kahapon sa pag-serve sa Biblical Apostolate. Bali, na nga po kayo? Secretary General? Ay, hindi po ang tawag po doon na Executive Secretary.
Hindi Secretary General. Si Father Arlo na po. Hindi wala na kayo sa biblical apostolate. Ako na pang in charge sa Southeast Asia. Ay, galing. Congratulations sa promotion. Service lang yun. Nabasa ko nga yun eh. Thank you. Dok Nati, dyan pa rin kayo sa CBCP mag-office? Opo. Di ba 2 kwarto yon? Okay. Gumawa ako ng maliit na corner doon sa kabilang kwarto para Pero hindi na ako pa rin tayo. Opo, pero hindi na ako araw-araw doon. Pero po si Father Arlo, at saan po siya galing? Galing po siya sa sa Tayuman. Kasi SBD po siya eh. SBD. Opo. Kasama ni Father Oscar dati. Opo. Hi, Tony. Hi, Nati. Hello. Hello, Ma'am Penny. Ma'am Penny. Hi, Tony and Nati. Yes. We may have our usual Christmas. Oh, I was waiting for that announcement, Ma'am. Lakpakan si Ma'am Penny. More prayers. Yung ating usual table. Kaya lang, ang problema natin is paano daw tayo Anyway, sikreto na lang, Ma'am, sikreto. Min, welcome, Alvin. Sikreto lang po yan naman, naka-broadcast lang tayo. Hindi po kami makaka-attend. Sorry. Hindi ko alam pala si Tony tsaka si Nati. Ma'am Nati Pagado. Ma'am Nati Pagado. I do not know if you remember me. We're together at MST, Mary Hill School of Theology. Mary Hill School of Theology, Cora? Ma'am, no. Carmen po ako. Carmen Alviar. Of course, I remember you. Siyempre naman. We were together. And then at De La Salle, Yeah, De La Salle University. De La Salle University. And so, of course, Sir Tony. Sir Tony, hello po. Yeah. Memories na lang tayo ngayon, ma'am, kasi mga senior na. So, mga memories na lang. Paliktanaw. Father Percy is still getting in touch with me. He came over for a short vacation. Then he went. Yeah, I saw sa Facebook, ma'am. He's in California. He's in Texas now. He went back to Texas. Okay. I didn't know that. Thank Nasa you. Texas na po siya. Basta ma'am Nati, I'm so happy to see you. Me too. Ako po ngayon ay mag-excuse na sa inyong lahat habang pumapasok pa ang iba nating mga kasama. Napakaganda po nitong nangyayari ngayon sapagkat nung magsimula tayo sa Laudato Si na sinasamang we are all interconnected, dahan-dahan nagsimula na po tayo magtrabaho ng sama-sama. And now in our Fratelli Tutti, nakikita natin that different organizations see the value of coming together, and we thank the Global Catholic Climate Movement together with their partner organizations for really working together. Sama-sama po tayo, we're all brothers together, trying to understand more the purpose and the mission that God has for us. Kaya po yung kwentuhan nyo ngayon kanina na naka-broadcast sa buong Pilipinas, nakakatuwa po yun. Kasi po, sorry, akala ko sila lang yung nandun. Okay na po yun. Kasi po, totoo naman that we are brothers all. We are all brothers and sisters. And yun po yung gusto natin ipakita, that we are inclusive, okay? That we can receive and be joyful. Habang nagkukwento po kayo, masaya kami. Na sayang, hindi lang kami makakasama sa Christmas party, pero we enjoy the fact that we see you very, very joyful. Okay? I do hope na habang pumapasok po, mukhang nagbalikan na po yung iba sa ating main room, and yung iba po ay bumalik na rin po sa kanilang mga Facebook pages. I do hope po na maging fruitful naman po yung sharing ninyo, para po doon sa hindi masyado nakapag-share, kung merong biglang hindi sumali at naiwanan siyang mag-isa sa kwarto, pasensya na po kayo, mahirap din i-monitor na, naku, wala palang kasama si Sister Amelia, naiwanan pala. So, pasensya na po. So, kuminsan nangyayari po yon. But I do hope that this time was a time to reflect on the joy of being hopeful this
call of hope for each and every one of us during this time. Now that we are almost all in, okay, we are just going to end with a short prayer. At kitang-kita ko po sa monitor ko si Father John Laydon. Kaya sa ganda ng ngiti niya, mukhang natutuwa ako na umaaring hingan ko siya ng isang short prayer of intercession, that we should intercede, okay, for one another, at the same time intercede for our country, and also in anticipation of the next recollection we're going to have sa December 12 po. Ang hahawak po ng recollection natin ay ang Global Catholic Climate Movement Pilipinas, na ang chairman po ay si Father John Laydon. Lahat po tayo ay invited. A-attend din po tayo, pero sama-sama po tayo. At ang magiging speaker po natin ay si Archbishop Tony Ledesma. So magkikita-kita po tayo next Saturday, and we will be having the third of our series of our joint Advent recollection. Ang saya-saya ko po, ang ganda po ng araw na ito. And with that, Father John, can I request you to lead us into an intercession and hopefully a closing prayer? Sige. I will say yung paboritong dasal ko galing sa Book of Wisdom, where hope is very tied up with wisdom. No? Pag marunong tayo, pag may pag-asa tayo, we're wise. We see things that cannot be seen sa kasalukuyang, no? So kahit na maraming problema, alam natin na sa likod lang lahat nito nandyan yung mapagmahal na Diyos, no? So this is a prayer to wisdom, who's in the form of Sophia, Lady Sophia, no? So it's to the Lady Wisdom, no? Send her forth from your highest heaven, and from your glorious throne dispatch her, that she may be with us and work with us, and make known to us what is your pleasure. For she knows and understands all things, and will guide us discreetly in all our affairs, and guard us with her glory. So naway ang Espiritu ng Diyos mapasa atin, at pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Mabuhay ang council ng laiko, no? Maraming salamat, Father John Laydon. Maraming salamat po sa lahat ng nakasama natin ngayon. Ang ending lang po natin, ipi-play ulit natin yung video ng Global Catholic Climate Movement for their activities na maaari po nating salihan. At pagkatapos po noon ay pwede na tayong magbabay-babay sa bawat isa. Okay? Again, hinahanap ko po yung teaser natin. Shot na tayo? Ha? Walang audio doon.